been a long time na hindi na rin ako nakakapag-cross stitch. So ngayon, kailangan kong umpisahan ulit because I'm off today. So I hope marami akong magawa today na dito sa cross stitch ko because almost siguro nasa mga 25% pa lang yung nagagawa ko dito sa aking latest project. So, samahan niyo po ako. Ito medyo matagal na trabaho. Tsaka kung hindi ka matyaga, maiinip ka talaga. Kasi kailangan mong i-follow yung mga color and pattern or else yung magiging output niya hindi katulad doon sa original color niya. And kailangan talagang very particular with the color and also with the pattern na i-follow mo. So, tiyagaan lang talaga. So, samahan niyo po ako sa aking pag-cross stitch and then sana marami akong matapos. So, matagal ko na rin pong naging hobby itong pag-cross stitch. So, nung college, siguro nung nasa Pilipinas pa ako, pagka medyo, hindi po kasi ako yung mga tipo na laging lumalabas, more often nasa bahay lang ako. Kahit nung nagtatrabaho na ako sa first job ko sa government, marami na rin po ako ng mga natapos na mga design and nandun lang sa bahay namin, naka-display lang siya. So far, nag-i-enjoy naman po ako dito sa aking hobby and hopefully mas marami pa akong magawa ng mga design and pattern na may di-display ko rin later on sa amin. So, nung meron po akong nakita na applications sa computer, how to prepare a pattern, naisipan ko na bakit kaya hindi yung picture ko yung aking i-cross stitch. So, para at least magkaroon ako ng isang project na makikita ko na talagang yung sarili kong mukha. Ito, later on, gagawin ko naman yung mga anak ko at saka yung family picture namin. So, hopefully matapos ko agad to para dream ko po na magkaroon ng cross stitch na mukha ko po yun nasa yung aking ginagawa. Kasi para bang mas inspired kang gawin pagka yung sarili mo siya. Kasi habang tumatagal, mas nagkakaroon ka ng eagerness na tapusin ito because sariling face mo siya eh. Makikita mo kaagad akin maganda nga yung output kasi nakikita mo na nandun yung excitement na matapos mo siya kagad. Ng mga friends mo, napakatyaga ako daw kasi talagang mahirap po yung cross stitch. Kailangan talaga uupuan mo siya. Pag hindi mo siya inupuan, talagang siguro it will take years bago mo matapos ang isa. Ako po pagka naumpisahan ko, talagang may time na ayaw ko siyang tigilan. Gusto ko may matapos ako na part para mabilis or nag-grow or nagkakaroon ng progress yung aking pattern or ang aking project. And yung isa sa pinaka-cute na nagawa ko, yung cherubim, yung 6 yata yun or how many angels? Parang 1, 2, 3, 4, parang 5 or 6 angels siya. So, ang gaganda po, ang cute talaga nila. As in, bochok na bochok yung mga angels. And then yung mga colors nila, talagang very fascinating yung mga nila, yung mga eyes, and then makikita mo talaga na buhay na buhay. Nakakatuwa. Tsaka maaaliw, nakakaalis din ng pagod pag nakikita mo na yung output. Ito lang naman po yung kalimitan kong hobby at saka yung pag-crochet. Pag-crochet, hindi po ako masyado nag-produce ng mga project or mga items na palagi kong nagagamit. Ang crochet kasi more on ginamit ko lang siya pagka may mga contest akong sinasalihan. So, ang mother ko magaling po siya mag-crochet kasi talagang siguro doon ko naman na yung pag-crochet kasi ang mother ko talagang nagagawa siya ng mga tablecloth, panlagay sa mga ibabaw, and then meron pa yata siyang ginawa na bed cover na made of crochet. So yun naman po talaga, hobby naman talaga ng mother ko. So siguro sa kanya ko nakuha yung hobby ng pag-crochet. Kasi noong time na nagko-crochet po ako, tinatanong ko rin yung mother ko eh. So, paano ko gagawin dito? Paano mag-crochet ng ganito? So, siya yung nagiging mentor sa pag-crochet para mas ma-enhance ko yung aking pag-crochet. Especially nung nag-join ako sa contest ng paggawa ng gown. My goodness, talagang yung Filipiniana gown po na ginawa ko, ay,
Saka ang Google, YouTube po talaga nakatulong sa akin ng malaki. Kasi never naman ako nagawa ng gown before, lalo na akong crochet. And then, hindi ko po talaga yan, yung mga crochet ko dati pa, maliliit lamang pero yung gumawa ko ng isang complete gown na isasali sa contest, it's really a big accomplishment for me. And ang dami po talaga na-amaze. Even po yung ate ko, na-amaze po siya talaga doon sa how does the output itself. And nakakatuwa kasi a hobby na naging later on, nakita mo na pwede rin pala siya na maging hobby, na nagiging source na rin ng income. So yung iba ko na talagang a full-time mom na hindi makaalis ng bahay, pero gusto nilang kumita, pwede po nilang gawin ang pagkukrochet at the same time is kumita. So, ituloy nyo lang po yan and enjoy while doing your crochet or doing your cross stitch. Medyo mahal nga lang po kung pagbili ng mga materials kasi magkano din ang DMC, magkano din yung Ida cloth. Kaya, minsan, hindi ko rin po siya kaagad natatapos kasi syempre yung budget sa pagbili ng mga thread. Kaya kailangan, iba-budget ko rin siya kasi ayoko rin namang mag-compromise yung budget ng family ko kasi because of my hobbies. Kaya pagka may extra, bili ako ng thread, tapos saka ko lang kino-continue. Kasi yung ibang mga part ng pattern, it requires a lot of thread. Yun namang iba, isang thread lang pwede na. But yung iba, kailangan kong bumili ng 4 or 5, it depends on the color. Nilalagyan ko po siya ng mark para at least alam ko kung ano na yung natapos. Kasi pag hindi mo nilagyan ng mark yung pattern, baka later on, hindi na pala magkakasunod yung mga kulay. So, malilito ka na later on. At hindi na magiging tama unless tatanggalin mo ulit siya. Pag tinanggal mo siya, it takes time again. And then, sayang po yung thread na gagamitin mo. Hindi mo na ulit yung pwedeng magamit sa susunod. Ganito lang din po yung ginagawa ko pagka off-duty ako kasi hindi naman po ako lumalabas pagkakatapos. Lumalabas lang po ako sa off-duty ko pagka magpupunta sa grocery or may mga invitation na kailangan kong puntahan or invited ako. Pero more open. Andito lang po ako sa flat. And then, because one day lang din naman yung off namin pagka sa hospital. So, hindi na ganun, it's not enough na rin para sa mga gawain. Kailangan kong magluto para sa pagkain ko for the next duty again. So, starting ng duty tomorrow, 1 week na naman po yun, dire-diretso. And then, kailangan kong maglaban ng mga clothes ko. And then, kailangan kong i-fix yung kwarto ko, maglinis. So, ang dami rin po kailangan. Pero kung igagala ko pa yun, siguro dapat 2 days yung off. Pag wala po akong available na thread, nilalampasan ko na lang muna yung pattern na yun. So, yun na lang muna kung ano yung available na thread, yun muna yung i-follow ko. Kasi, malayo din po dito yung bilihan ng mga thread. Po, kailangan ko pang pumunta ng Salmia para lang magkaroon ng 3859. Kailangan ko pang pumunta ng Salmia para lang bumili ng thread. So, i-utilize ko muna kung ano yung thread na meron ako. And then later on, sa kanila ko pupunta ng Salmia para pumili ng mga thread na kailangan ko. So far, marami pa naman akong thread dito na hindi pa nauumpisahan. Kaya lang siya. Kaya po yung pattern ko, kung makikita ninyo, is bungi-bungi. Kasi kung ano lang yung available ko muna na thread, yun muna yung akong ginagamit. Alam, bungi-bungi po siya. Balik po dun sa Ida cloth na binili ko. Parang Ida cloth, 10 yata ang size nito. So, ginagamit ko lang po is 3 strand instead na 6. Sa bawat isa po kasi ganito, 6 yung strand niya. So, ginagamit ko lang po is 3 para lang ma-cover yung yung pinakabuong butas ng Ida cloth. Kasi kung masyado naman po makapal, and then, it depends din po kasi sa size ng Ida cloth, yung gagamitin mo yung number ng thread. Kasi, the bigger the more the thread, mas magiging masikip po siya. So, mahirap naman po. Tsaka, you need a lot of thread para matapos mo lang yung isang project. Kung nagtitipid ka, syempre, dun tayo sa hindi masyadong magastos. So,
So, tama na sa akin yung 3. Pagka po yung, meron lang akong 2 sets ng, ng pang color. Isang violet at saka isang pink. So, para halimbawa, ina-alternate ko siya. Halimbawa, una nagamit ko na yung violet. Next naman na pattern, ang gagamitin ko yung pink para lang ma-distinguish ko na kasi mahirap din naman pagka pare-parehas yung kulay. Minsan nalilito na rin ako kung nasaan akong part. So far, yan pa lang po ulit yung nagagawa ko dito sa aking project.